Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng tunog sa tainga tuwing gabi, tulad ng ugong, sipol, o tila alon na walang malinaw na pinagmulan. Bagamat madalas itong maiugnay sa kondisyon na tinatawag na tinnitus, may mga pagkakataon na ito ay maaaring senyales ng mas seryosong problema sa kalusugan tulad ng alta presyon o maging babala ng stroke. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 pangunahing sanhi ng tunog sa tainga sa gabi, kung paano ito naiiba sa mga kondisyon ng utak at puso, at kailan ito dapat ikonsulta agad sa doktor. Tinnitus ang pinakamadalas na dahilan ng tunog sa tainga, lalo na sa mga matatandang edad, 60 pataas. Ayon sa National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, NIDCD, humigit kumulang 15% ng populasyon ng UBICS o tinatayang 50 milyong tao ay nakakaranas ng tinnitus, kung saan mas laganap ito sa mga senior na may edad na 60 pataas. Ang tinnitus ay hindi isang sakit sa sarili nito, kundi isang sintomas na kaugnay ng ibang kondisyon sa loob ng tainga, utak, o sistemang nerbyo. Ang tunog ay maaaring maranasan bilang ugong, sipol, tila alon, dagundong, o pagkikiskisan ng metal. Sa gabi ito kadalasang napapansin dahil mas tahimik ang paligid, kaya mas namamalaya ng utak ang mga tunog na nagmumula sa loob ng katawan. Sa ilang kaso, maaaring maranasan ang unilateral tinnitus o tunog sa isang tainga lamang, habang sa iba ay bilateral. Maraming sanhi ang tinnitus, ngunit ang pinakakaraniwan sa matatanda ay ang tinatawag na presbycusis o age-related hearing loss. Sa pagtanda, ang maliliit na selula sa loob ng cochlea inner ear ay unti-unting nasisira o nababawasan ang pagiging sensitibo sa tunog. Bilang tugon, ang utak ay maaaring mag-imbento ng tunog bilang mekanismo ng kompensasyon na nagre-resulta sa tinnitus. Ang ibang karaniwang sanhi ay kinabibilangan ng pagkakalantad sa malalakas na tunog. Ayon sa Occupational Health and Safety Administration (OSHA), ang pagkakalantad sa tunog na higit sa 85 decibel sa loob ng mahabang oras ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa pandinig. Baradong earwax cerumen impaction. Kapag naipon ang labis na tutuli sa ear canal, maaari nitong mapigil ang daloy ng tunog papasok sa eardrum na nagdudulot ng tunog or pressure na tila ugong. Side effect ng gamot, tinatawag na ototoxic medications. Ang ilang gamot gaya ng aspirin, lalo na sa mataas na dose, non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, loop diuretics, at ilang antibiotics tulad ng gentamicin ay may dokumentadong epekto na maaaring magdulot ng tinnitus. Ayon sa American Tinnitus Association, mahigit 200 gamot ang may ganitong potensyal. Problema sa jaw joint temporomandibular joint disorder, TMJD. Ang TMJD ay maaaring magdulot ng abnormal na pressure sa paligid ng tainga na maaaring humantong sa paglitaw ng tunog. Mahalagang tandaan na sa karamihan ng kaso ng tinnitus, ito ay hindi nauugnay sa anumang malubhang karamdaman. Gayunman, kung ito ay biglang lumabas, may kasamang pagkahilo, pananakit ng ulo, o pagbabago sa pandinig, ito ay maaaring senyales ng mas seryosong kondisyon at nangangailangan ng agarang pagsusuri. May 2 pangunahing uri ng tinnitus. Si subjective tinnitus, ito ang pinakakaraniwan, kung saan ang pasyente lamang ang nakakarinig ng tunog. Kadalasang sanhi nito ay problema sa pandinig o sa auditory pathways. Objective tinnitus, mas bihira ito. Sa ganitong kaso, ang doktor ay maaaring marinig din ang tunog gamit ang stethoscope.
Karaniwang sanhi nito ay mga problema sa daluyan ng dugo o misfunction ng mga kalamnan sa loob ng tainga. Para sa mga matatandang may tinnitus, mainam na ipasuri sa isang otolaryngologist (ENT) specialist upang matukoy ang posibleng sanhi at maisagawa ang nararapat na pagsusuri gaya ng audiometry hearing test, otoscopy, at kung kinakailangan, imaging tulad ng MRI o CT scan upang alisin ang posibilidad ng iba pang pathology. Walang tiyak na lunas para sa tinnitus. Ngunit maraming paraan upang mapagaan ito. Kabilang sa mga karaniwang rekomendasyon ay paggamit ng white noise machines tuwing gabi, pag-iwas sa caffeine at nicotine, regular na ehersisyo at tamang tulog. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) para sa mga apektado ng stress o anxiety dulot ng tunog. Sa kabuuan, ang tinnitus ay isang pangkaraniwang sintomas na kadalasang hindi delikado, ngunit maaaring magdulot ng abala sa kalidad ng buhay, lalo na kung hindi naiiwasan ang pagkawala ng tulog. Kung nararanasan ito tuwing gabi at patuloy na lumalala, mahalagang huwag itong balewalain at ikonsulta sa espesyalista upang masuri ng tama at makahanap ng angkop na solusyon. Bukod sa tinnitus, isang mahalagang kondisyon na maaaring magdulot ng tunog sa tainga tuwing gabi ay ang nocturnal hypertension o pagtaas ng presyon ng dugo habang natutulog. Bagamat mas kilala ang alta presyon bilang problema sa araw, maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang hindi makontrol na blood pressure sa gabi ay may direktang epekto sa kalusugan ng tainga, utak, at puso ng mga matatanda. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Journal of Clinical Hypertension noong 2017, ang tinatawag na non-dipping blood pressure pattern, kung saan hindi bumababa ang presyon ng dugo habang natutulog, ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng cardiovascular events. Kabilang ang stroke at pagkasira ng mga maliliit na daluyan ng dugo, microvascular damage. Kabilang na ang mga nasa loob ng cochlea sa tainga. Ang cochlea ay sensitibong bahagi ng panloob na tainga na responsable sa pagpapadala ng signal ng tunog patungo sa utak. Kapag ang blood pressure ay mataas, maaaring maapektuhan ang daloy ng dugo sa cochlea, na nagdudulot ng sintomas tulad ng pulsatile tinnitus, isang uri ng tunog na sumasabay sa tibok ng puso. Kadalasang inilarawan ng pasyente ang tunog bilang dumdum o tugtog sa loob ng tainga, lalo na sa tahimik na kapaligiran sa gabi. Ang mekanismong ito ay tinatawag na vascular tinnitus at ayon sa American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery, ito ay maaaring senyales ng aneurysm o pagnipis ng pader ng daluyan ng dugo, arteriovenous malformation (AVM), stenosis, pagkipot ng carotid artery, elevated intracranial pressure. Hindi lahat ng kaso ng pulsatile tinnitus ay mapanganib, ngunit mahalagang isaalang-alang ang posibilidad ng mga vascular abnormality, lalo na sa mga pasyenteng may kasaysayan ng hypertension, diabetes, o hyperlipidemia. Sa isang pananaliksik na inilathala sa Hypertension Research noong 2020, napag-alaman na ang mga pasyenteng may hindi makontrol na nocturnal hypertension ay mas may posibilidad na makaranas ng sensory deficits, kabilang ang pandinig, dahil sa unti-unting pinsala sa mga maliliit na ugat sa utak at tainga. Ang pagtaas ng presyon ng dugo sa gabi ay maaaring hindi napapansin, kaya't inirerekomenda ang paggamit ng 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) para sa mga pasyenteng may hindi maipaliwanag na sintomas tulad ng tunog sa tainga na sumasabay sa pulso, pananakit ng ulo tuwing umaga,
pagkapagod sa paggising kahit maaga pa ang tulog, bigla ang panlalabo ng paningin o pagkahilo sa gabi. Bukod sa ABPM, maaaring i-request ng doktor ang carotid duplex ultrasound o magnetic resonance angiography MRA upang masuri ang kondisyon ng daluyan ng dugo sa leeg at utak. Para sa mga senior na may kilalang hypertension, mahalagang sundin ang mga sumusunod uminom ng maintenance na gamot ayon sa payo ng doktor, lalo na kung may evening dose na nakalaan upang kontrolin ang nocturnal spikes. I-monitor ang blood pressure ng regular, kabilang ang bago matulog. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa sodium, lalo na sa hapunan. Magbigay pansin sa sleep hygiene upang mabawasan ang sympathetic nervous activity sa gabi. Ayon sa American Heart Association 2021, ang epektibong kontrol ng blood pressure sa gabi ay may malaking benepisyo hindi lamang sa puso kundi pati na rin sa mga sensory function tulad ng pandinig. Kung ang tunog sa tainga ay tila tumitibok kasabay ng pulso, lumalakas kapag nakahiga, o may kasamang sintomas gaya ng pananakit ng leeg o ulo, mas mainam na magpakonsulta agad sa espesyalista. Sa kabuuan, ang mataas na presyon ng dugo sa gabi ay isang mahalagang faktor na madalas na hindi nauugnay agad sa tunog sa tainga. Gayunman, sa mga senior na may kilalang cardiovascular risk, ito ay hindi dapat balewalain. Ang maagang pagsusuri at tamang pamamahala ng blood pressure ay susi upang maiwasan ang komplikasyon hindi lamang sa puso, kundi pati na rin sa pandinig at utak. Bagamat mas karaniwan na ang tunog sa tainga ay sanhi ng tinnitus o problema sa presyon ng dugo, mahalagang isaalang-alang ang mas seryosong posibilidad na ito ay maaaring bahagi ng prodromal symptoms ng isang cerebrovascular event gaya ng transient ischemic attack, TIA, o mild stroke. Bagamat bihira, may mga naitalang kaso kung saan ang mga pasyente ay nag-ulat ng kakaibang tunog sa tainga ilang araw o oras bago maranasan ang stroke. Ayon sa isang case review na inilathala sa Stroke and Vascular Neurology noong 2021, ang sudden onset unilateral tinnitus, bigla ang pag-ugong sa isang tainga, ay maaaring senyales ng pansamantalang pagbara o pagbaba ng daloy ng dugo sa bahagi ng utak na konektado sa auditory processing. Ang ganitong klase ng sintomas ay lalo pang dapat ikabahala kung ito ay sinabayan ng iba pang neurologic signs, gaya ng panandaliang pamamanhid o pangangalay sa mukha o katawan, lalo na sa isang gilid. Biglaang paghina o pagkawala ng paningin sa isang mata, pagsasalita ng malabo o hirap magsalita, pananakit ng ulo na biglaan at matindi, biglaang pagkahilo o kawalan ng balanse. Ang mga sintomas na ito ay hindi dapat balewalain. Ayon sa American Stroke Association, kahit panandalian lamang ang mga ito at mawala rin agad, ito ay maaaring indikasyon ng TIA o mini-stroke, na isang babala ng mas malaking stroke na maaaring mangyari sa loob ng susunod na 48, 72 oras. Sa ilang kaso, ang tunog na naririnig ay hindi gaya ng typical na tinnitus, kundi mas matulis, parang snap, burst, o may naputol na kable sa loob ng ulo. Ayon sa ulat ng Journal of Neurology 2018, ganitong uri ng auditory phenomenon ay maaaring mangyari sa mga pasyente na may vertebrobasilar insufficiency, isang kondisyon kung saan bumababa ang daloy ng dugo sa posterior circulation ng utak, isang bahagi na responsable rin sa pandinig, balanse, at pagproseso ng tunog. Sa mga senior na may kasaysayan ng atherosclerosis, diabetes, o arrhythmia, ang mga maliliit na bara sa daluyan ng dugo ay maaaring maging sanhi ng focal ischemia,
na pwedeng magdulot ng pansamantalang dysfunction sa auditory cortex. Kapag ganito ang nangyari, maaaring maranasan ang tinatawag na auditory aura, isang uri ng neurological warning na nauugnay sa stroke o migraine. Gayun din, sa pag-aaral na isinagawa ng Taiwanese National Health Research Institute's 2019, natuklasan na ang mga pasyenteng may matagal ng tinnitus ay may mas mataas na panganib ng stroke kumpara sa mga walang ganitong sintomas. Sa loob ng 10 taon ng follow-up, lumabas na ang chronic tinnitus ay maaaring indikasyon ng hindi nakikitang vascular dysfunction sa central nervous system. Ang pagkilala sa mga babalang ito ay mahalaga sa mga matatandang pasyente. Narito ang mga dapat tandaan na indikasyon ng mas seryosong kondisyon. Biglaan ang simula ng tunog, lalo na kung ito ay hindi pa nararanasan dati. May kasabay na sintomas sa iba pang bahagi ng katawan, gaya ng pamamanhid o kahinaan, may kasaysayan ng stroke, hypertension, diabetes, o sakit sa puso, nagkakaedad na higit sa 65 at may sedentary lifestyle. Kung may hinala sa posibleng neurological cause, inirerekomenda ang neuroimaging tulad ng CT scan o MRI upang makita kung may infarct o pagbabara. Maaring irekomenda rin ng doktor ang carotid ultrasound o transcranial Doppler upang suriin ang daloy ng dugo sa mga ugat sa utak. Sa mga senior, ang pagiging mapagmatyag sa mga banayad ngunit hindi karaniwang sintomas ay may malaking papel sa early detection ng stroke. Tandaan ang acronym na BE, FAST-B, balance, bigla ang pagkahilo o kawalan ng balance. E, ice, bigla ang panlalabo o pagkawala ng paningin. NAE. F, face, pangangalay o paglaylay ng isang bahagi ng mukha. A, arms, panghihina ng isang braso. S, speech, hirap magsalita. C, time, oras ay mahalaga, tumawag agad sa emergency services. Sa konklusyon, kahit hindi madalas, ang tunog sa tainga ay maaaring neurological warning sign, lalo na kung may kasabay na ibang sintomas. Para sa mga senior na may mga risk factor sa stroke, ang kahit simpleng tunog sa gabi ay hindi dapat balewalain, kundi dapat ikonsulta sa doktor upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Isa pang posibleng sanhi ng tunog sa tainga, lalo na sa matatanda, ay ang problema sa cervical spine, ang bahagi ng gulugod sa leeg. Bagamat hindi kasing karaniwan gaya ng tinnitus o alta presyon, may lumalawak na ebidensya na ang mga pagbabago sa cervical vertebrae ay maaaring makaapekto sa pandinig sa pamamagitan ng tinatawag na somatosensory tinnitus. Ang somatosensory tinnitus ay isang uri ng tunog sa tainga na nauugnay hindi sa mismong tainga, kundi sa sensory input mula sa leeg, panga, o kalamnan sa paligid ng ulo at leeg. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Journal of Audiology and Otology noong 2016, may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng cervical spine dysfunction at sintomas ng tinnitus, lalo na kung ang tunog ay nagbabago kapag ginagalaw ang leeg o panga ng pasyente. Ang cervical spondylosis, isang degenerative condition ng gulugod na karaniwan sa mga edad 60 pataas, ay maaaring magdulot ng pagkaipit ng nerve on pressure sa mga ugat na nagbibigay ng sensory input sa auditory system. Sa paglipas ng panahon, ang cartilage sa pagitan ng vertebrae ay numinipis at maaaring magkaroon ng bone spurs, osteophytes, na nagdudulot ng nerve compression. Kapag may compression sa cervical dorsal root ganglia o cervical spinal nerves, maaring maapektuhan ang tinatawag na dorsal cochlear nucleus sa brainstem. Ang bahaging ito ay tumatanggap ng parehong auditory
at somatosensory input. Kapag na-modulate ang signal sa nucleus na ito, maaring mabuo ang pakiramdam ng tunog na walang panlabas na pinagmulan, isang anyo ng tinnitus, ayon sa isang pag-aaral ng Klochkov et al. Sa Progress in Brain Research 2021, tinatayang 20 to 25% ng kaso ng tinnitus sa mga matatanda ay may kaugnayan sa somatosensory dysregulation. Kabilang ang mga problemang galing sa leeg. Mga karaniwang sintomas na kasama sa ganitong kondisyon ay tunog sa tainga na nagbabago ang lakas o tono kapag umiikot ang ulo o iniunat ang leeg. Kasabay na pananakit ng batok o balikat. Pananakit ng ulo sa likod o gilid ng ulo, occipital headache. Paninigas ng leeg o limitadong galaw ng ulo. Ang pagsusuri para sa ganitong uri ng tinnitus ay nangangailangan ng multidisciplinary approach. Kadalasan sa tulong ng ENT, neurologist, at orthopedic specialist. Maaring isagawa ang cervical spine X-ray, MRI, o CT scan upang makita ang istrukturang pagbabago sa vertebrae, disc, o ugat sa leeg. Bukod sa imaging, mahalaga ring obserbahan kung may correlation ang galaw ng leeg at ang pagkakaroon o pagbabago ng tunog. Sa clinical setting, ginagawa ito sa pamamagitan ng somatic maneuvers, mga simpleng ehersisyo o paggalaw ng katawan upang makita kung nagkakaroon ng pagbabago sa tinnitus. Pagdating sa management, kung mapatunayang may kaugnayan sa cervical spine, maaaring makatulong ang mga sumusunod: physical therapy at cervical mobilization upang mapabuti ang posture, paluwagin ang tense muscles, at mabawasan ang nerve irritation. Hot compress or warm therapy sa leeg upang pasiglahin ang sirkulasyon. Muscle relaxants o anti-inflammatory medications kung may kasama itong myofascial pain. Cervical traction or decompression therapy. Depende sa payo ng orthopedic o rehab specialist. Pagsasaayos ng ergonomics sa pagtulog at pag-upo upang maiwasan ang stress sa leeg. Mahalagang tandaan na ang somatosensory tinnitus ay hindi mapapalitan ng simpleng hearing aid dahil hindi ito galing sa problema sa cochlea. Sa halip, ang focus ng paggamot ay nakatuon sa pinanggagalingang musculoskeletal, kaya't mas mahalaga ang non-invasive physical interventions kaysa sa auditory amplification. Sa mga matatanda na may sabay na sintomas ng stiff neck, shoulder pain, at tunog sa tainga, mahalagang isaalang-alang ang cervical cause, lalo na kung may kasaysayan ng osteoarthritis o naunang neck injury. Ang maagang pagkilala at tamang management ng cervical spine dysfunction ay makatutulong hindi lamang sa pag-alis ng tunog sa tainga, kundi pati na rin sa kabuuang kaginhawaan at mobility ng pasyente. Sa kabuuan, bagamat hindi karaniwang naiisip na sanhi, ang problema sa leeg ay isang makatuwirang faktor sa ilang kaso ng tunog sa tainga sa gabi. Sa tamang pagsusuri at rehabilitasyon, posible itong mapabuti o tuluyang mawala nang hindi kinakailangang gumamit ng mga gamot para sa pandinig. Sa mga matatandang walang malinaw na abnormalidad sa tainga, presyon ng dugo o gulugod, ang tunog sa tainga tuwing gabi ay maaaring bunga ng psychophysiological factors, partikular na stress, anxiety, at sleep deprivation. Bagamat hindi ito sanhi ng structural damage, malaki ang epekto nito sa pagpoproseso ng utak sa mga tunog, na maaaring magpalitaw ng karanasang tinatawag na central auditory perception, isang uri ng subjective tinnitus. Ayon sa isang systematic review na inilathala sa Frontiers in Neurology noong 2020, may malakas na ugnayan sa pagitan ng psychological distress
at paglala ng tinnitus symptoms, lalo na sa mga pasyenteng nakakaranas ng insomnia o matagalang kakulangan sa kalidad ng tulog. Ang hindi pagkakatulog ay nagpapataas ng aktibidad ng limbic system at autonomic nervous system, na parehong may papel sa modulation ng pandinig at emosyonal na tugon sa ingay. Sa gabi, habang ang panlabas na tunog ay minimal at ang utak ay naghahanda para sa pahinga, mas nagiging sensitibo ang central auditory pathways sa mga internal signal. Dahil dito, ang mga normal na ingay mula sa daloy ng dugo o aktibidad ng kalamnan ay maaaring palakihin ng utak at maproseso bilang hindi normal na tunog. Sa ganitong kaso, ang tinnitus ay hindi sanhi ng damage sa tainga, kundi ng central hyperexcitability sa auditory cortex. Sa mga matatandang may kasaysayan ng chronic stress o generalized anxiety disorder, maaaring maranasan ang heightened auditory perception, isang kondisyon kung saan ang utak ay labis na alerto sa kahit mahihinang tunog. Ayon sa American Journal of Geriatric Psychiatry 2018, ang mga pasyente na may moderate to severe anxiety ay may 2.5 beses na mas mataas na tiyansa ng pagkakaroon ng bothersome tinnitus kumpara sa mga walang anxiety symptoms. Hindi lamang stress at anxiety ang salik. Sa mga senior, ang age-related changes in sleep architecture, tulad ng mas maikling deep sleep phase at mas madalas na paggising sa gabi, ay maaaring magpalala ng kamalayan sa mga tunog na dati ay hindi napapansin. Ayon sa datos mula sa Sleep Health Foundation 2019, higit sa 50% ng mga may edad 65 pataas ang nakararanas ng fragmented sleep, na maaaring magpataas ng tinnitus awareness sa gabi. Bukod dito, may epekto rin ang ilang mga neurological at psychiatric medications, ang ilang antidepressants, lalo na ang mga SSRI selective serotonin reuptake inhibitors, ay may naitalang kaso ng tinnitus exacerbation bilang side effect. Bagamat hindi ito karaniwan, mahalagang i-review ang mga iniinom na gamot ng pasyente bilang bahagi ng tinnitus assessment upang maibsan ang tunog sa tainga na dulot ng stress o kakulangan sa tulog. May ilang rekomendasyon na napatunayang epektibo batay sa ebidensya. Una, ang Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ay napatunayang nakababawas ng distress na kaugnay ng tinnitus, ayon sa Cochrane Review 2020, bagamat hindi nito tuluyang inaalis ang tunog sa pamamagitan ng pag-reframe ng emotional response ng pasyente. Bumababa ang antas ng pagkairita at pagkabalisa. Ikalawa, ang sound enrichment tulad ng white noise machine, ambient music, or nature sounds tuwing gabi ay napatunayang nakatutulong sa masking ng tinnitus at pagbibigay ng auditory distraction. Ito ay simple ngunit makabuluhang hakbang, lalo na sa mga may mild hanggang moderate na sintomas. Ikatlo, mahalaga rin ang pagsasaayos ng sleep hygiene, kabilang ang pag-iwas sa caffeine, nicotine, at alcohol bago matulog. Paggamit ng consistent sleep schedule. Paglimita sa exposure sa maliwanag na ilaw mula sa gadget screens 1 hanggang 2 oras bago matulog. At paggamit ng ergonomic na unan upang maiwasan ang tensyon sa leeg na maaaring magpalala ng sintomas. Ika-4, ang mga relaxation techniques tulad ng progressive muscle relaxation, guided breathing, at mindfulness meditation ay may ebidensya ng bisa sa pagbawas ng autonomic arousal, ayon sa Journal of Psychosomatic Research 2017. Sa wakas, kung ang tunog sa tainga ay may kasamang depression, panic attacks, o malubhang insomnia,
mainam na kumonsulta sa geriatric psychiatrist o sleep medicine specialist para sa mas komprehensibong pamamahala. Sa buod, ang tunog sa tainga na nauugnay sa stress o kakulangan sa tulog ay hindi bunga ng pisikal na pinsala, kundi ng functional dysregulation ng utak. Sa mga matatanda, ito ay mas madalas na nararanasan sa gabi kung kailan ang tahimik na kapaligiran ay nagpapalakas sa pansin ng utak sa mga internal na signal. Sa halip na gamutin lamang ang sintomas, mas mahalaga ang pag-address sa pinagmumulan, ang antas ng stress, kalagayan ng isip, at kalidad ng tulog sa pamamagitan ng tamang suporta at behavioral strategies. Posible itong mapagaan at mapabuti ang kalidad ng buhay kahit sa mga senior na may ganitong karanasan. Ang pagkakaroon ng tunog sa tainga tuwing gabi ay maaaring may iba't ibang sanhi mula sa karaniwang tinnitus, pagtaas ng presyon ng dugo, hanggang sa mas seryosong kondisyon tulad ng stroke o problema sa gulugod. Sa ilang kaso, ito rin ay maaaring dulot ng matagalang stress o kakulangan sa tulog. Mahalaga para sa mga senior na bigyang pansin ang pattern, uri, at kasamang sintomas ng tunog upang matukoy kung ito ay bahagi lamang ng normal na pagtanda o indikasyon ng mas malalim na problema sa kalusugan. Kung ang nararanasan mong tunog ay biglaan, mas lumalala sa paglipas ng panahon, may kasabay na neurologic symptoms tulad ng pamamanhid, hirap magsalita, o pagkahilo, o nakaapekto na sa iyong tulog at kalidad ng buhay, huwag ipagwalang bahala. Mas mabuting kumonsulta agad sa isang ENT specialist, neurologist, o family doctor upang masuri ang pinagmumulan at matukoy ang nararapat na hakbang. Mahalaga ring i-review ang kasalukuyang gamot, kontrolin ang presyo ng dugo, ayusin ang tulog, at pamahalaan ang stress bilang bahagi ng pangkalahatang pag-aalaga sa sarili. Sa maraming kaso, maagang pagtugon ang susi upang maiwasan ang paglala ng kondisyon at mapanatili ang kalusugan ng pandinig. Kung may nararanasan kang katulad nito, huwag mahiyang i-comment sa ibaba ang iyong tanong o karanasan. I-like at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang praktikal at siyentipikong kaalaman sa kalusugan. Para sa mga edad 60 pataas, i-share ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Maaring ito ang impormasyong matagal na nilang hinahanap. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan ang maingat na pakikinig sa sarili mong katawan ay unang hakbang sa tunay na pag-aalaga ng kalusugan